dapat duawon, nganong dili naman siya, nganong ang mga Kristiyano, ang mga Baptist is nganong dili naman yun magsige og balik-balik sa sementeryo nga para sa mga Katoliko nga ana-ana. So mo na akong gi-search mo ginay nagkuan sa akong heart atong mga pila ka mga adlaw sukad paghatag ni pastor sa schedule. So mo na naglong ko nga maansiran tanan ni siya nga mga pangutana. So there are 4 questions nga atong ansiran karong hapunan. Number 1 question is, what is death and who will be dead? No? So unsa day ang kamatayon o kinsa man ang mamatay? Then ikaduha nga pangutana is, what does the Bible say should be done for the dead? Unsay gingon sa Bible, unsay naa sa Bible nga angay buhaton para sa mga patay. O ang last question nga atong tubagon karong hapon, how should the people deal with the dead or with the death? Unsaon kuno nato unsa may Bisaya ng deal? Unsaon nato pagtratar ang kamatayon or ang kanang patay, no? No? So diha mo na yung mga pangutana ang atong tubagon karon. No? So bear with me. Sa Ecclesiastes atong nabasa kagaina, ano siya? Then shall the dust return to earth as it was. No? So ang ningon ko kagahapon sa akong kuan nga mao nang ang mga baptisma dili na gina siya magbalik-balik diri sa sementeryo kay ang kanang patayng lawas abog na lang dibalik na diha sa kalibutan. Balik ra na diha sa earth. No? Wala na naibili. Wala na diha ang kuan. No, wala na diha ang ikaw. No, patayng lawas kuan na siya, abog na siya. Kaya ingon sumutunan ko nga nag-quote ko sa Ecclesiastes nga kay ang abog ibalik ra gid siya sa abog. Muna akong gi-share sa iya. Unya mabitaw na siya nga, mo ni hantod ko nga nagpakamatay si Kristo kay para na sumuto na ako na share sa iya. So karon atong mahibal-an nga, so what is death? So kabalo jud ta nga death according to the Bible, death is a separation of soul from the body. So naatay tulo ka part, pero pag mag-separate na ning tulo, kabalo jud ta sa meta. Amen. So ang lawas ibalik ra gyapon sa yuta, manay naingon sa Ecclesiastes, sa espiritu ibalik sa Ginoo kay wa man siya sala, og ang ningon ko dayon ang Ezekiel 18:20 nga ang kalag nga makasasala mo nay no, the soul that sinneth it shall die, no? So matay ang kalag nga makasasala. So according to the Bible, death is a separation of soul from the body. The body returns to dust while the soul goes to eternal destination. So nanay duha ka eternal destination na dayon ang padulngan sa kalag. Depende kung luwas or dili. Amen? So kung makasure kita nga luwas ta, naatay daghang mga promises nga madunggan karon. Wala tay angay nga kabalakan. No? So kapag kagaya ng buntag gikan sa Sunday school o sa morning service, atong nadunggan ang mga promises, no? Promises of God nga isip sa mga tao nga iyang giluwas. Karon ato pa gid nang dungagan. Okay? Now, kanus-a magsugod ang kamatayon? Kanus-a din nagsugod ang kamatayon? Sa pagbuhat pa lang sa Ginoo ni Adan ug ni Eva, nagunaw na daan Ginoo nga patyon niya to si Adan ug si Eva. Murag dili siguro. Di ba? Kay ang tumong ug tuyo sa Ginoo is para na ay mubantay o mudominar sa iyang gihimo diri sa kalibutan. Mao magtana toy tumong ug tuyo niya. So wala gid siya nagunaw na nga patyon niya tong duha. No? Wala gid tanay kamatayon. Kano sa nagsugod ng kamatayon? Sa dihang. Unsay gingon sa Roma? No? For the wages of sin. Nasa Romans. Atong basahan na Romans. Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. Romans 5:12. 5:12. Yeah, 5:12. No?
By one man sin, tungod sa isa ka tawo nisulod ang sala sa kalibutan, ug tungod sa sala adunay kamatayon. Diha nagsugod ang kamatayon. Kalamit ana kay sa kalibutan kung walay sala. Dito ko naka-realize ba? Kung sa kadahi itsura sa kalibutan, no? Kung manganak pa ba ka babae, kay wala. Kung wala pa to ang serpent, siguro magsigira og mold ang Ginoo og kuan mga tao, dili na niya paanakon tong babae. Kay tungod atong tental sa bitin, iya mangi-course ang babae ug ang katong lalaki. No? Ay tungod ana inyong binuhatan, ikaw lalaki, magkaon ka pinaagi sa imo, makuha na to na later. Diba? Nya ikaw babae mga ka na den anak nagbaylo-baylo nito. O sa Romans mabasa na to nga tungod sa sala niabot ang kamatayon. Ano mo? Unsa ka hitsura sa kano kung magsigirag himo, sigirag himo. Wala di panakon, way masakitan ng mga babae, no? Ingat ba? Pero God knows everything. Grabe gid ka maayo ang Dios. No? So, ingana karon. So, natay duha ka klase nga kamatayon. We have physical death and we have spiritual death. Now, in Genesis 3 verse 19, ana siya dira sa Genesis 3 verse 19, in the sweat of thy face shall thou eat bread. Genesis 3:19. Till thou return unto the ground, hantod nga ikaw mubalik sa return unto the ground, for out of it was thou taken. Ibalik rigid ka diha sa ground, diha sa yuta. Mo nagingon sa Genesis 3:19. You know, that is the physical death. Mo na siya nga ang mga lawas nara gina sa diha sa cemetery puto. Wala na gina sa ilaing kapaingnan. No? Nang gani ubang nangamatay nga wala ni abot og cemetery. Kung asa ra siya namatay, dito ra dayon siya nadugta. Wala gid siya kita. No? Daghan kay mga missing people, mga tao nga nalunod dito sa ila, laom kay nga mga kadagatan, no? So, nagan kaayo, pero asa man nila patayng lawas, balik ra gyapon sa ground, na ra gyapon sila sa yuta. Second, we have the spiritual death, separation from God, mo ni ang hadlok. Pero sa ato karon, by God's grace, dili na ta moagi ang second death. Amen? No? Pero dapat mo ni ang masabtan sa mga tao karon. The second death. For the wages of sin is death according to Romans 6:23. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Naningon po siya sa Revelations 2:11. Itong tanaw ng Revelations 2:11. Revelations 2:11. He that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Nindot kayo ang promise. Shall not be hurt. Dili na gyud ta masakitan pinaagi sa ikaduha nga kamatayon. No, di na gyud ta mag-antos sa ikaduha nga kamatayon. If we are truly saved. No? Manay pinakanindot nga promise sa Ginoo. Amen? Og ang Revelation 20 verse 6. Ingon po sa Revelation 20 verse 6. Revelation 20 verse 6. Blessed and holy is that had part in the first resurrection. On such the second death had no power, but thy shall be praised, O God, and of the Christ, and shall be reign with him 1,000 years. Di na tamuagi o second death. Wala na'y power ang second death sa ato. Instead, we will be priests, reign with him in 1,000 years. No? Mano itong piyalan na dahin ta. So, sa 1,000 years nga pagdumina sa Ginoo diri sa kalibutan. Then, okay. So, who will die? Every human being will face physical death because of sin.
No? Motong gingon kagaina nga ang mga buhi bawgid na ang atubang sa kamatayon. Except lang sa mga maabtag sa pagbalik sa Ginoo. Kaya hay ba no? Makaabot pa ta nga tayo. Buhi pa ta nga mubalik ang Ginoo. Ug masakpan ta niya nga isa ta sa mga trusted people, faithful people nga nag-serve sa iya. No? Now, moto siya sa number 1. So what is death and who will be dead? So ang mamatay kung yung mga naapa sa kalibutan nga buhi pa. Then, so death is a total separation of our body and soul. Okay? Then number 2. What does the Bible say should be done for the dead? So may naa sa Bible nga giingon alang sa mga nangamatay. Okay. So, naa sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, ana siya dira, there's a time to be born, a time to die, and a time to plant, and a time to pluck up that which is planted. So naay mga panahon sa tanan nga mga butang according to Ecclesiastes. So, naay mabuhi, napoy mamatay, and napoy itanong, napoy budloton, ipton, gikan sa pagka-tanong. So, but pasabot ani, naadyoy mga panahon, there is an appointed time para sa matag usa sa ato. Okay? So, klaro kayo na siya sa Hebrews 9:27. At it is appointed unto man once to die, but after this is the judgment. Okay? So, but pasabot, wala agad tayo mabuhat sa kamatayon. No? So, bisan pag unsa ta diri sa kalibutan, bisan pag unsay atong nahibaluan diri sa kalibutan, pero kung ang kamatayon is para imo na gyud, it is your appointed time. Bisan pag unsay imong gibuhat, then maimo gyud ang kamatayon. Okay? Kay ingon pa diri sa natoy gikuan diri. Ecclesiastes 9:5, for the living know that they shall die. Kay ang mga buhi kabalo nga sila mamatay. But the dead know not anything. Wala na gyoy nahibaluan ng namatahin. No? Wala na gina. Neither have they any more a reward. For the memory of them is forgotten. Mo na gingon sa Ecclesiastes 9:5. Kay kabalo gyud ang mga buhi nga mamatay ra gid sila. Mamatay ra gid ta. No? Pero wala ta kabalo kanos no? Wala gid ta kabalo kanos na siya. Mo na gingon. Pag-abot sa verse 6, ana din siya sa verse siya sa verse 6. Neither will be anymore. Sumpay naman din na siya. Oh. So, verse Ecclesiastes 9 and 6, diha nato makita nga ang mga buhi kabalagyod ko kabalagyod nga mamatay, pero wala ta kabalo kung kano sana siya mahitabo. Okay, kaya ang kamatayon sama man siya sa kawatan. No? Now, in Deuteronomy 18 chapter 18 verse 10 to 12, ngon siya diha, the Bible forbids communication with the dead. Yang Ecclesiastes, nag-ingon ng Ecclesiastes the dead cannot return or communicate with the living. Muna nga kita, di na kita muadto sa balik-balik sa cemeteryo, makikistorya sa pansyon, istorya sa lapida. No? Mo gid nay ginabuhat hantod karon sa mga Katoliko. No? Sige balik-balik dito. O makikistorya. Eh? Oh. So mananghid gihapon, may buntag niya pa, at tanumi. Na siya. Pero ako dili lagi ko magtingog. So pag-abot nan dito, hawa ra pod. So, ano ba nakabantay ba na sila kung dili ko pag-abot dito ana. So ako to nga buhi akong istoryahon. Hindi ko makikistorya. Hindi na ako mag-istorya dito sa akong amahan na nasa lubnganan. So kabalo no ta na mangingana. Then
In Deuteronomy 18, verse 10 to 12, the Bible forbids communicate with the dead. No? Klaro kay dira. Deuteronomy 18:10, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. 11. Sa 11, ano siya sa 11? Or a charmer, or a consulter with a familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Moto ang kanang necromancer mo na itigtawag ng mga espiritu. For all that do these things are an abomination unto the Lord. Mao nang masuko gyud ang Ginoo. Magsige tawag og kanang kuan espiritu. No? So, mao na sa tira nga dili gyud angay nga manawag og espiritu, maghisgot istorya. No? Mo na akong giingnan pod akong kadungog gyud sila kagahapon, ako sila giingnan nga mo na sa nagamit na gyud ako ang kuan. No, mo na sa baptist wala na nang 3 days, 7 days, 40 days. Aga gyud sila giingnan kagahapon. Wala na nang mga days kay ang agad ang Hebrews 9:27, that is appointed that the man wants to die, but after this is the judgment. Hukman na dayon ta sa Ginoo. Pagkapatay na ta diri sa kalibutan, hukman na dayon ta sa Ginoo. Wala na nang 3 days, wala na nang 7 days, wala na nang 40 days nga paabuton pa. No? Mabitaw nagpagkamatay ang Ginoo kay para maluwas ta, mo nang naay preparation. Mo nang naay preparation mo to taas kayo ang kuan. Niya akong gibatay akong gina. Mamunir ako padayon lang gihapon. Bahala na to sila sa ilahang kuan. So, again, what does the Bible say should be done for the dead? Number 1, the dead cannot return or communicate with the living. Dili na gyud na makikistorya ang namatay, no, sa mga buhi. O ikaduha, the Bible forbids communication with the dead. Dili gyud ta angay nga mga buhi makikistorya sa mga patay na. Okay, therefore, the Bible Baptists do not practice visiting the dead at the cemeteries as a religious act. Nor do they pray for the dead. Mo nang dili na ta mag-ampok para sa mga patay. No? So, di na ta mag-ampok para sa mga patay. Visiting a grave may be done. Pwede lagi ta mo duaw, pero dili ingon siya nga religious act. Okay? With respect, respeto na lang sa basig gimingaw na gid ka, pwede ra makamuduol dito, no? Pero dili ingon nga moadto ka dito para sa mga Katoliko kay magkinahanglan nga magpa misa ta para sa patay. Napay daghang misa karon, murag daghay kwarta ang pare karon. Mga kaabag. O kada kuan kay bulot-bulot na niya, kabayad na, bayad na kada kuan. So kada patay sa una akong manduman murag 50 kada pangalan ha, kada pangalan. Kada pangalan. So daghan kag ilista dito nga na ipunta dito, itang sayo sila. Ingan na sila ka kuan. Daghan po sila giyaw munon. Daghan po sila giyaw munon. Okay? So because Bible makes it clear that dead cannot be hear or respond. Cannot hear or respond. Dili na gid na makadungog na mga patay. Dili na pud na maka-respond. No? So, kabalo man ta nga daghay mga nangamatay nga gibuhi sa Ginoo nga naa sa Bible. Gibuhi sa Ginoo nga naa sa Bible. Gitugutan nga mobalik sila pero later on nangamatay ra gid gihapon sila. No? Wala sila ingon nga nihangtod except lang sa duha. Si Enoch ug si Elijah. Oh. Nga gipangkuha sa chariot of fire. Wala na iniagi og kamatayon. Kana lang yung duha. Ambot duha na ko na ibalan. Sakto ba? Si Enoch ra gyud og si Elijah ang wala niagi og kamatayon. Kanindot kay nila. No? Gisakgaw lagi siya sa chariot of fire. So nga na, grabe punta sila ka mga kuan kay. Daghay na buhat. So, now, makita po nato diri sa Psalm. No? Psalm chapter 116 verse 15. Mo ni ang kanindot nga kanang
Gipahibalo sa Ginoo sa mga nangaluwas. Precious is the sight of the Lord, is the death of His saints. No? Grabe ka, ano man ang precious sa Bisaya ganito? Grabe ka halangdon, o grabe ka bililhon, no? Bililhon kaayo ang kamatayon. Sa isa ka magtotoo para sa Ginoo. No? Kay mubalik yan, di ba? Unsa tay isugat niya sa to, "Thou welcome, thou good and faithful servant." Kana kung tinuod po ta og serbisyo diri sa sugatan ka dito, dako kayo. "Welcome, thou good." Unya ikaw nga kabalo ka sa imo. Igo ra gid ka na lawas, Lord. Igo ra man gid ko na Lord. Man gid ko ka panghambog sa imo, Lord. Pero ikaw magid ang nisugat. Wow. Grabe ka nindot kayo. No? Precious is the sight in the sight of the Lord is the death of His saints. Pagkanindot kayo sa Proverbs 14 verse 32. Proverbs 14 verse 22. Ano ang Proverbs 14 verse 22? "The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous had hope in his death." Ang mga makasasala mapalayo tungkol sa iyang mga kasalanan. Pero ang mga matarong na ay hope, paglaom sa iyang kamatayon. No? So ingana ang mga saad, no? Saad sa usa ka sa mga kuan, no? Sa mga luwas nga gikan sa Ginoo pagkanindot kayo. Okay? Last one, or last na dayon, last na nga pangutana. Unsa tay first question? What is death and who will be dead? Second question, what does the Bible say should be done for the dead? So wala na gid tay angay buhaton sa mga patay. Igo ra gid na lubog. Kay dili na gid na sila makik-communicate o ang mga buhi dili na po dapat makik-communicate sa mga patay. Okay? So wala na gid na siya. Okay. Next, the last question. How should people deal with the dead or death or with death? Sa kamatayon o sa mga patay. The Bible teaches believers to face death with faith, hope, comfort in Christ. Para sa mga nangaluwas. Para sa mga kabalo unsa gid ang kanang kuan kamatayon. So wala na tay angay katingan-an. Kabalo ta asa padulong asa na siya padulong, kung naluwas magay na siya, sure yun na siya nga mo, abot gina siya langit. Kaya kung wala magay na siya naluwas, sure yun na nga mag-antos gina siya dito sa imperno, sa kalayo. No? Ingan na siya. Mo na siya sa mga pero kita tungod kay kabalo man ta sa atong kaugalingon o kabalo ta kung asa ta padulong pagkahuman ta maluwas, we have 100% home in heaven. Now we must deal death as faith, hope, and comfort. So makanumdum jud ko sa katong kamatayon sa akong amahan nga wala kayo ko nakapil o kanang mura ba lugmok bitaw kanang grabe ka daw kayo tungod sa kay namatay siya. So nadawat na gid nako ang kamatayon ni Papa dili isa pud ang nakatabang ato is kanang medyo dugay-dugay siya, wala siya instant nga pag kita na mo gikan sa iyang pagkahitabo patay dayon. So niabot pa siya mga 2 weeks yun, exactly 2 weeks yun, 14 days gikan sa iyang pagkahitabo hangtod nga gikuha siya sa Ginoo. 14 days exactly. Na kuan siya na serbisyoan pa namo. So isa ang murag ingana isa to siya nga nakatabang nga medyo madawat na kung wala kayo dayon nga kuan. Isa pod nga tungod kay nakabalo ko nga si Papa nakadungog na siya sa gospel o tinuod man gani nga nidawat siya sa gospel. Makita ra kaya may sa langit. No? Mo to kung ako magani katong time nga ako magbantay siya sa ICU kay makasulod pa may sa ICU kay grabe man kaluhagan kayo ayan isang hapded na luhagan kayo isa ka side iyang pambunluton ang
iya oxygen, bunluton, ang dextrose, so dapat na magbantay sa iya. So kung ako ang ganyan magbantay, ako gid siyang balik-balikan. Pa kung makadungog ka sa ako karon, wag ilaing nga pamaagi nga magkita atak balik kung mamatay magalit ka, no? Kung dili dawaton na gini mo si Kristo nga imong manluluwas. So mo to siya nga nakatabang po to siya ang pagkabalo tungod kay nakabalo ko nga unsa ang kamatayon ug unsay naa sa likod sa kamatayon, isa po na siya makatabang nga sayon dawaton ang kamatayon. Medyo dali ang dawaton ang kamatayon. Not unlike yun na makita nato sa palibot nato nga mag-wild, mag-kuan nga na. So nga na ba? Isod kayo. Siguro basin pa kung kanang kuan wala pa ko nalabas siguro basin nga na akong reaction. No? Nang magsagit-sagit. Manumbag sa mumbog. Okay? So, we should comfort one another with the with the hope of resurrection. No? Kung ang namatay, luwas man lang gani, dali rakit kay na siya i-comfort ang pamilya. Pero kung kanang makakabalo sa background sa namatay, kunya paras nila pastor nga magwali-wali dito sa kuan namatyan niya. Wata kabalo sa background sa kuan ba, no? Sa katong kuan ang ato ragid is ato bangon nato ang mga buhi. Dili ta magfocus sa matay. So may lang siyang example ang iyang kamatayon, pero ang iyang kinabuhi, ang testimony dili na nato may example. No? According to 1 Thessalonians 4 verse 13 to 14, ana ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not. No? Even as others which have no hope, di nataangay pa buol. No? Para sa mga nangamatay. Kana kung luwas nga ni dili nataangay buol. Mabitaw na lingon siya sa 1 Thessalonians, ano sa ito? Katong for to me to live is Christ, but today Philippians. Philippians, sorry. Philippians, no? For to me to live is Christ, and to die is gain. Okay. So, gain gid siya kana kung kabalatan nga kanang namatay is luwas man gani. Pero kung wala na siya naluwas, kamatayon, second death gid ang iyang padulngan. No? Second one. No? Ano po diri sa 1 Corinthians chapter 15, 21 to 22? For since by man came death, by man came also the resurrection of death. 1 Corinthians chapter 15, 21 to 22. Kay tungod sa isa ka tawo niabot ang sala, o tungod pod sa tao moabot pod ang resurrection, ang pagkabanhaw. Then for us Adam all died, tungod ni Adam, niabot ng kamatayon, o tungod ni Kristo, mabuhi ang tao. Amen. No? Kay pinaagi sa tao, niabot ang kamatayon, pinaagi po sa tao, mabuhi. Mabanhaw po. No? Resurrection. So, muna siya nga ang gospel of salvation. Nagkanindot kayo. Kung masaktan mo din sa katawhan. Okay? Then, sa Hebrews, matagingon sa Hebrews 9:27, at it is appointed to man who wants to die, but after this is the judgment. We should remember that death is not an end of the believers. No? Dili na siya mao ang katapusan, kay mao na siya ang sinugdanan. Okay? John 11 verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life, and he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. That is John 11 verse 25. No? So klaro kay diha nga si Kristo gyud ang magdala or naghatag sa ato og resurrection. Muna siya sa mga magtotoo, ang kamatayon dili ang katapusan.
that is the beginning of our eternal life. Okay? So, last na gid no? Last na gid. Dali ra no. Last na gid. We should live ready for death and judgment. Dapat andam ta permanente sa matag adlaw. Nainindot kay nga verse nga naa sa Psalms, ang Psalms 90 verse 12. Ang Psalms 90 verse 12 nindot kay ni siya nga verse. Para sa matag adlaw nga pagpuyo nato diri sa kalibutan. Ana siya diri. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Tudloi mi nga butangan namog numero ang among mga adlaw. Ipon na lang iba. No? Kada bitong mga tao nga kabalo nga taningan bitaw. Uy, 2 months na lang. 2 months na lang ka. Uy, 1 week na lang. 1 week na lang yun. No? 1 week na lang yun. So, ingana, kana siya nga tao, mamahala naman gina siya. No? Mamahala naman gina. Duha ang padulngan na niya. It's either mudot-dot na siya dito sa kalibutan or mudot-dot na siya sa Ginoo. Duha ra gid na. Now, kung kana siya naluwas sa mga na siya, wag isa ra gid na yung padulngan, mudot-dot gid na siya sa Ginoo. Kung kita magpuyo ta sa samta kada adlaw nga magpuyo ta diri sa kalibutan, ang atong unahon is hala, basic kanang inihap na lang ba, no? Inihap na lang akong adlaw. So magtarong gid ko sa akong pagpuyo diri. No, magtarong gid ko sa akong pagpuyo diri kay basin pagkaugma or pagkaunya. Wala mobalik na to. Humana ang akong adlaw. No? Mamili na ningon siya diri sa Psalms 90 verse 12. Teach us to number our days. O ingon po siya sa Amos chapter 4 verse 12. Ingon siya sa Amos chapter 4 verse 12. Prepare to meet thy God, O Israel. Pagpangandam, Israel, nga ikaw matubang sa imuhang Ginoo. Prepare to meet thy God. So dapat magpuyo ta diri sa kalibutan, manginabuhi ta diri sa kalibutan nga andam permanente kung unsa man gani ang mahitabo sa matag karon ug unya. Because we know where we are going. Kabalo man ta asa ta padulong after we will be dead. No? Pagkahuman na ang tao mamatay. In summary na dahil. In summary, death is a total separation. Who will die? All mankind. Luwas man or dili. Naagit tayo, appointed time. Except, not the exemption, except for those who will be alive still in the second coming of God. Pagkaninda. What to do for the dead? Sayangin buhaton sa mga patay. Wala, ilubong. Walay angay buhaton. Ilubong lang din sila og tarong. Only respect and the memory, no prayers, no offering. No? Muna klaro kayo sa akin. No prayers, no offering. Only respect. Respeto ra gyud ang atong ika-offer sa ila. Why not visit cemeteries? Di din siya cemetery. Cemeteries. Walay N. Sige dito kung search. Kung spelling mo siya. Cemetery. May cemetery. Cemetery. No, why not visit cemeteries as a ritual? The dead cannot hear. The practice has no biblical basis. No? Wala gina sa Biblia ingon nga duawa ang lubong o pag-offer o pag-ampo. Pag-offer o
Dala-dala day ko lang po kay kusog ba di mo ito. Maragay niya pangitao. Dala-dala Pepsi. So ni doon may basta mo doon may butag ang dadon is pandesal kape. So kung unsa imong gipainit, pada mong ibutak dito sa lapida babaw ni Papa. Tayo pa kape. Kape na pa pandesal. Wala din sila dito. Unya, usahay kay ganahan mo tog supo si Papa. Palitan yung supo. Mana nagtuytoy na dahil ng iring ugiro. Nagulat ka na sa Mulaka ang tagiya. Para makaon na dahil ng supo. Bula-bula asado gitu pa. So ingana na. Sa mata karon daghan kay itong offer dito. Natay siguro yung mga humba, mga kuan. So ingana siya ang mga kuan. Unya, pagkakarong gabi man siguro to. Pagkakarong gabi, alas 7 sa gabi, ablihan ang putahan. While nga G, kay para magkasulod ang espiritu para mukaon dito sa lamisa nga nay di endam. Nay budbud dito. Nay mga pagkaon dito. So ingana ang mga Katoliko. Karong gabi alas 7, mag-ampo na sila. Magko na sila, mag-nobena. Then, how to deal with the death? Trust Christ, comfort the living, and live ready for eternity. Amen? Huwag kita lang buhaton. Lubong na gina sila. Unya, ang mga buhi comfort. Then, kung luwas man ganin nang namatay, we have hope. Then, kita ng mga buhi, we should live ready in all the time. Amen? Nga po ta, labing dalagon bala ng Diyos Lord, salamat kay Ginoo sa mga pulong, salamat kay Ginoo sa mensahe nga nang gihatag ka namo. Ihatag nimo karong adlaw sa among tanan, Lord God. Salamat kay Lord God sa mga atiman ka namo sa tagadlaw sa tagkaron among Panginoon, Lord God. Salamat kay Ginoo sa paghatag ka namo og kaluwasan na makasure me na namin 100% home in heaven, God. O tabagay kami Ginoo pagpasakot sa uban ang tanang Lord nga madawatan nila ang mensahe nga may mensahe nga imong gidala diri sa kalibutan nito. Wala kami may magulay ka bisig kami tanan-tanan kami pagpasalamat in Jesus name I pray. Amen.